Nagpe-pray ako kay Lord na sana may sponsor na magbigay sa iyo ng mansyon. Gawin kang donya. Kunan ka ng katulong, tagalaba, tagalinis, tagaluto. At kung ganon po ang ano ko. Ang simula mo sa kanya. Opo, ganon ang dali. Nabihan mo siya ng ganon. Pag nakita ko kako na ganyan ang pamumuhay mo, pupunta ako sa iyo at sasabihin ko sa iyo, Elisa Palimusman, kahit yung nahuhulog ninyong mumo sa hapagkainan ninyo, pupulutin ko at kakainin ko. Subscribe to my channel. So, mga katuwang, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, medyo makulimlim at may pabugso-bugso ng pag-ulan. Ngayon po ay puntahan natin si Nay Myrna. Ayan, bisitahin po natin ulit, katulad po ng dati nating ginagawa. At alam po natin walang-wala siya, kaya meron po tayong kunting dala-dala para sa kanya sa araw na ito. So, ayan, samahan niyo po kami ni Katuwang Efren. Let's go. Go. Dala kami ng 3 kilong bigas, ilang pirasong dilata, tinapay. Gusto lang nating kumustahin ang kalagayan ni Nay Myrna. Kapag sobrang ulan dito, ito bumabaha, di ba? Yeah. Mahirap pumasok dito na nakamotor. Sana nandito si Nanay Myrna, mga katuwang. Sana maganda yung update natin. Uy, tagilid na talaga yung bahay niya, ano? Mamelo, yung bahay niya, tagilid na, no? Kaya nga eh. Kaya di natin masisisi si Nay Myrna na nai-stress na talaga. Yung bahay niya, mga katuwang, nakatagilid na. Kaya talagang grabe yung pag-aalala ng matanda rito. Tao po. Kalagayan ng kanyang bahay. Nay Myrna, si Mama El, kumusta ka? Nakasara ang iyong ano. Si Mama El? Nagbibihis. Naku, baka kung ano makita ko. Sige, bihis lang. Diretso lang. Sige po. Oo. Ayun, naku, baka ito ay ano. Siguro yung bagong ligo. Tagilid na. Kaya araw-araw siya na-stress eh. Dito sa bahay niya. Yung mga haligi nito talagang putol-putol na kinain na po ng anay. Yung dingding ganun din. Kaya tahimik ang paligid. Wala pupursigin ito na maisa-ayos ang bahay niya kasi ito na lapit na, papalapit na yung mga sayang yung ano. Tag-ulan. Alin ang baliktad? Sayang yung ano. Sayang ang bamboo. Kawayan sinunog. Alin? Nakatapos ko pa lang. Ay, palitan mo ang ano, parang mukhang nasisilipan ka. Meron po yan sa ilalim. Talagang nagmamadali. Yung susunang ano naglabas na ang Hindi, ayan nyo na po yan. Matanda na naman na ako. Okay lang na. Ayan. Okay na. Hindi na po yung ano. Ay, nakasusun man pala. Ako po nakasusun. Ayun. Kumusta ka? Bagong ligo. Bagong ligo. Bagong ligo o bagong basa ang buhok? Bagong ligo. Amoy ang bango-bango eh. Naamoy ko. Ayan. Tama-tama katatapos. Ay, para sa'yo to, Sabi ko, baka wala ka na anong bango ng sabon, Tingnan mo, tinipid niya yung binigay ko sa kanya, Bigas, dilata. Ayan, ito mga dilata. At saka Mga dilata dyan, Nanay Myrna. Dito na lang yan. Merienda mo dyan,
Ayan, ang Malamig. bango-bango. Malamig, kinaya mong maligo? Hindi po ako nalamig. Okay. Sa bagay, Hindi po. pag naliligo daw na gamit ay tabo at nasa labas, no? Yung una buhos, Tapon. tapon. Ayan, tama. Yung yung sunod, Hindi pa niya nailalagay yung kanyang ano, alin? yung kanyang... Hindi nga, tumutulo pa nga. Payong na muna. Payong Muna, ayun, may payong siya. Oo. Katulad ng sa araw, naglagay ako ng planggana. May katabi kang planggana. Upo ka Paano naman yun? dito. Paano? May payong ka tapos may katabing planggana. Opo, kasi kung tulad dito, kaya nalalagay ko ng planggana. Tapos doon Grabe. naman, May wala payong naman na siya, may payong, planggana doon pa. payong. Sabi ko, ano ng buhay ko ini? Kaya yan, dala-dalawa na ang payong niya. Ganun siguro yung Pero ano yun. Naimer, Nilalagay ko yan May dito. kasabihan naman tayo, At hindi natulog ko talaga. hindi naman daw Dito ka. hindi naman daw tumatagal ang dilim. May Pag- liwanag din. Oo. Pag may gabi may liwanag. Lumiliwanag din. Parang masaya ka ngayon. Like, may dilim, may liwanag. Parang masaya ka ngayon, Naimer na. Parang masaya Napraskuhan. ka ngayon. Napraskuhan. Napreskohan po Ah, ako. okay. Dapat pala lagi-lagi kang nagbabasa ng buhok para laging presko. Nagano po ako, nagligo ako parang akong gumanda yung pakiramdam ko. Oo, Oo, para iba kasi kapag para hindi ka, ma-stress, no? Opo. Kaya ako naligo. Mhm. fresh ka ngayon. Kumusta ka, Naimer na? Buti naman po. Oh, very good. Yun yung inaasahan namin ang ninang mo, no, na mabuti ka. Opo, At syempre, inaasahan din namin na okay na kayong dalawa ni Ate Elsa, no? Hindi na kayo tulad nung dati na pagkaka nagkikita, ang tawag diyan, nag-iirapan. Laging parang tigre, no? Ang datingan. So, sana hindi na ganoon kayo ngayon. Ay. Naimer na, no? Bilang mag-ipag kayo. Oh. Ano po, nung pong magkaanohan kami niya, nakabayad na po. Nagkasundo na po kami niya, nag-usap na nga kami niya. Nagkaayos na kami, yun nga, ano na kami. Nagalit po ako ulit sa kanya. Kailan yan? Nung pungang linggo. Oh, ay di after na nung magkabati kayo. Apo, nagalit po ako ulit sa kanya. Kasi po, pumunta dito si JM. Si JM po kasi ang may dala nung 2000 na gayon po pala ay galing kay Sir Perds. Si Sir Perds po pala ang nagbayad ng utang ng hipag ko para siguro ang mabayaran na. Para po ako manahimik na. Yes. Tapos, sa madaling sabi, di okay na. May sponsor na gumawa ng paraan para makabayad ka kay nakabayad si Ate Elsa sa iyo. So di dapat okay na. Okay na nga Anong po dahilan kami. at nagkabalikan na naman yung dating init ng ulo ninyo nung Gawa po Sunday? Nagawa nga po noong, teka lang po ninong ha, sasabihin ko po. Noong pong pumunta nga rito si JM, pag uwi po ni Elsa, pauwi na doon sa kanila, magkasabay sila ni JM at yung motor ni JM iniwan doon. Di naglalakad silang pauwi na doon. Habang naglalakad po sila, kung ano-ano po ang sinasabi ni Elsa kay JM. Napanood mo? Opo, napanood ko po. So, Kaya ngayon, wag ang pinakiusapan ko na nga yan si Elsa. Elsa, pag binibidyo ka ni Ninong, wala kang sasabihin na tungkol sa akin. Para wala tayong Kasi pag may napapanood ako sa video na may sinasabi ka, pag ako sa iyo, ibibidyo ko din yan. Sabi ko ganon. Sabi ko sa Tapos, kanya. ayun pala yung dahilan. yun ang dahilan. Nung Kaya tayo pinatawag dito nito. Nung po kasi, pagpauwi niya naman, may mga sinasabi nga po siya. Nasabi niya, ako raw, nag-itira daw ako sa kanya ng 2 taon. Pag nagagalit daw ako, minumura ko daw siya, ipinahiya ko daw yung anak niya. Sabi, nung mag-apply daw ako ng senior citizen, siya raw ang nag-asikaso. Pag may binabayaran daw po ako sa senior citizen, siya raw po ang nagbabayad. Puro po Ninong kasinungalingan. Doon po ako umalsa na naman. So,
So lahat yun, walang katotohanan yan sinasabi. Doon po, nag-alsa na naman ng aking ano. Nagalit. Kaya po, yun, nagalit na naman ako sa kanya. Tapos nung linggo pong yun, nagkataon nga po, andun din siya sa chapel, nagpunta rin po ako doon. Tapos sinabi ko nga po sa kanya, ang sabi ko sa kanya, ganito po, Ninong, nagpe-pray ako kay Lord na sana po, ganito po umpisa ko, nagpe-pray ako kay Lord na sana may sponsor na magbigay sa iyo ng mansyon. Gawin kang donya, kunan ka ng katulong, tagalaba, tagalinis, tagaluto. Sabi ko gano'n. Gano'n po ang ano ko. Ang simula mo sa kanya. Opo, gano'n ang dali. Pag nakita ko kako na ganyan ang pamumuhay mo, pupunta ako sa iyo at sasabihin ko sa iyo, Elisa Palimusman, kahit yung nahuhulog ninyong mumo sa hapagkainan ninyo, pupulutin ko at kakainin ko. Sabi ko gano'n. Bakit mo naman nasabi yung gano'n? Alam mong hindi makakabuti yon sa inyong relasyon ng dalawa. Alam mo po, na Ninong. okay na sana, tapos alam mo po, Ninong, pag nagagalit ng tao, okay. pag naggalit pa ang So, tao, ano po baga ang nakukuha parte sa yun ng emosyon. So yun yung pasimula mo sa kanya. Opo, Malayo doon sa issue na kumbaga napanood nagalit mo doon ka sa vlog na ni Kaagapay Jay. Yun po, napanood. Dahil lang So nga parang ang dating ng parang insulto. Oo, Parang para mainis siya, Parang ganon. inis. Sinadya mong inisin Opo, doon si sinadya ko. Dahil po, Ate Elsa. syempre po, napanood ko eh. Oo. Napanood ko. So, Nagalit na naman ako doon sa mga gano'n. Nakapanginaya, akala ko okay so na kayo. anong reaction niya? Syempre, magagalit din siya, no? Hindi naman. Nag-ano din po siya, nag-react din siya. Sabi niya, sabi ko, pag ano ko, Relax. sabi ko gano'n sa kanya, Elsa, bakit ganyan ang asal mo sa akin? Sabi ko gano'n. Bakit ganyan ang asal mo sa akin? Ang ugali mo. Sabi ko sa kanya, lahat naman tayo may ugali. Ikaw may ugali, ako may ugali, si pastora may ugali. Lahat tayo may ugali. Sabi ko gano'n sa kanya. Oh. Yun po ang sinabi ko sa kanya, yun lang. Bakit ganyan ang asal mo sa akin? Matanda na ako, wag mo akong ganyanin at kung matanda na, sabi kong gano'n. Ilang dekada na lang, maretiro na ako sa mundo. Sabi ko sa kanya, nakisama ako sa iyo. Ganun niya ko siya, nakisama ako sa iyo nung mga nakakay Abigail. Hating gabi. Kinukuha ko ang bata at sige ngaw. Ang nung ginawa ko, nasa salas kami, sige ko pinagsayaw ko yung bata. At sige nga po ngaw ng bata, hindi tumitigil yung bata. Sige ngaw. Pag kinuha ko yung bata, sinasayaw ko, tumitigil na yung bata. Nakakatulog na yung bata, ibabalik ko na naman sa kanya. Ang nangyayari ngayon sa inyo, sumbatan. Po. So, sumbatan kanya nung mga naitulong niya sa iyo, ikaw naman ganun din. So hindi matatapos yung sumbatan yung yan. Siguro Naimirna. yung pakiusap ni Naimirna na ano kaya po ang pakiusap namin sa iyo, Naimirna, kahit wala sa vlog, kahit yung nangyari nung Sunday, kasi talagang magkikita kayo bro Sunday yun sa chapel ni Pastora Brenda. Iwasan nyo na lang sana yung mga parinigan. Nung nga po linggo, nagpunta ako. Pag nakausap namin si Ate Elsa, yun din ang pakiusap namin sa kanya. Nung nga pong iwasan linggo, na yung mga parinigan ninyong dalawa. para matigil na. Nung linggo po, nandyan siya, nandyan din ako. Pero wala pong sagutan na ano. Andun ako sa pinakahuli ng upo, nandun siya sa ano. Pagkatapos po ng Sebes, umalis na po ako. So, ganun na lang din. Sasabihan din naman natin si Ate Alice sa papakiusapan natin. Natigilan na yung mga parinigan. Yung po parang kasing tahimik na. Ako po, sabi ko, ang gusto ko pa po ng Ninong, tsaka Ninang, ang gusto ko, yung tahimik ang buhay ko. Ayaw ko naman. Wala namang taong may gustong magulo para ang may peace of buhay. mind. Iniiwasan ko na po kasi Kami yung... nga ni Mama El, kaya umalis kami sa radyo. Kasi gusto namin may peace of mind. Kasi magulo sa radyo. Daming intriga. Sabi ko nga po. Ay, sakit ng likod ko. Sabi ko nga po sa kanya, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapatotoo sa buhay mo. Ako, nagpapatotoo na ako sa iyo. Ikaw, hindi ka nagpapatotoo. Sabi ko ganyan sa kanya. Tapos, nabalitaan namin na nagsalita ka daw na parang sa Tagal,
sa tagal nung response ng mga sponsors, mga katuwang at kagabay natin abroad para ma-repair tong bahay ni Nay Mirna. Nagsalita daw si Nay Mirna, balita lang naman namin dyan, no, sa labasan. Nagsalita ka daw, narinig ka yung sinabi mo na ano yun. Hindi ko na kailangan ng vlogger. Hindi ko na kailangan. Ako na anyang po, paghahanap ako dyan ng kawayan, ako nang gagawa ng bahay ko. Wala po akong ano. Sabi mong gano'n? Wala po akong ginaganyan. Okay. Wala po. May dagdag Mga ano na lang po yan. Mga Okay. pang ano na lang siguro yan sa akin. Pang-inis na lang. Anyway, Wala pa akong ano. kalimutan mo na yun kung walang ganong istorya. Sabi ko nga po, ang istorya, hindi ko naman sinabi yun, may dagdag. Tama. Walang kulang sa istorya. Opo. Laging may dagdag. Laging Oo, may yun nga po. Laging may sobra. Opo. Ang Opo, kinukulangan nila. dyan yung positive. Opo, gano'n. Dinadagdagan niya ng puro negative. Opo. Lalo kung magkagalit kayo, instead na tawag dito, instead na magdala kang tubig, buhusan mo yung nag-aapoy na galit ng dalawa, ikaw pa yung ang daladala mo instead na tubig, ang daladalo mo pag-aas. Sabi, Para lalo. Lumalang Yes, pa lalim. para lalong tawag dito, Sabi- maglagablab yung galit ng Opo. dalawa. sabi ko nga po, Ninang, tsaka Ninong, ako na ang nakatulong. Ako pa rin yung masama. Kaya sabi ko, ayoko nang tumulong. Ay wag. Yung pagtulong talagang nakatas yan sa atin o kaya ibig sabihin sa Tagalog Bahagi ng pagiging isang tao kasi ang bahagi pagtulong. ng tama ka Mamael. Bahagi yan ng pagiging tao natin yung tumulong sa kapwa. Nabubuhay tayo sa mundong ito hindi para sa ating sarili lamang kundi para sa kapwa. Sabi ko nga po, Diba? Kaya hindi po pwedeng hindi ka tutulong. nasama po ang loob ko dahil nakatulong na nga ako yun sa pangangailangan niya nung time nagipit siya. Ako ang nalapitan niya. Pagdating ng ako pa rin ang masama. Basta't huwag na kayo magsumbatan tulad niyan. Kung ano man ang naitulong mo sa kanya, huwag mo na sumbatan. Hayaan mo na lang matapos na. No, ganun din naman siguro si Ate Elsa. Kung ano man yung naitulong sa iyo, wag nang ulit-ulitin. Total, nasabi naman niya ang lahat na nagawa niya sa iyo, natulong, mga nagdaan, kung yung kupkupin ka niya sa bahay, yung kunin ka niya doon sa dating namatay mong asawa, dinala ka sa bahay niya. Lahat Hindi naman po yan. hindi po niya ako kinuha doon. Ako mismo po dahil nung time na buhay pa yung asawa ko, nagkausap na kami ng papa, pagka namatay ka, aalis na ako dito sa sa lugar na ito kasi ano naman ang gagawin ko sa lugar dito? ni Lola, Sabi ko, Ni Lola Inday. ano naman ang gagawin ko dito? Wala ka na naman na. Kaya lang naman ako dito nakatira dahil sa iyo. Ganon po ang usapan namin noon nung buhay pa po siya. Nung time nga po na mamatay na siya, yun nga po, nag-design na ako, nagdesisyon na po akong umalis sa San Felipe. Tapos, ang ano ko nga po noon, at magulo pang isip ko noon. Magulo. Sabi ko nga po, saan kaya ako pupunta? Sabi ko gano'n. Naisip ko po, pumunta dyan sa kapatid ko dahil kapatid ko naman po yung asawa niya. Kina Elsa. Yung asawa ni Elsa, kapatid ko po. Kaya naisipan ko po, makipanuluyan ako sa kanila. Makipanuluyan muna ako. At yun nga po ang nangyari. Hanggang sa pagdating ng panahon, nakilala mo naman through Kuya Bal Matubang, nakilala si Tay ko Tomas. po. At ikinasal naman kayo. Opo. Okay. Dahil nga po noong time na yon, hindi ra po nung nakipaluluyan ako sa kanila, hindi po kami talaga nagkakasundo. Kami nagbabanggaan. Laging nagbabangayan. Opo. Kaya ang ginawa ko po, nagdesisyon ako, umalis na naman ako sa kanya, bumalik ako sa San Felipe, nakitira ako doon sa ka-member ko sa church doon po. Tapos nung time pong nagkaroon magkaiba yung kwento ni Ate Elsa sa kanya. Anyway, iba man siyempre kwento ni Ate Elsa yun. May sinasabi pa siya, pinalayas daw ako sa San Felipe. Hindi pa ako pinalayas. Ako mismo pa ang nagkusang umalis. Dahil wala naman na po yung asawa ko. Bakit pa ako mananatili doon? Wala na naman po yung asawa ko. Ganito na lang.
siguro ano na lang, move on na lang. Past is past. Kumbaga, yung mga nakaraan, wag na tayong kumbaga, wag na tayong mamuhay doon sa nakaraan. Hindi tayo Ganun nga po. Ganun nga po, Ninang, ang gusto ko. Gusto ko nga po katahimikan, mapayapa. Hindi tayo makaka-abante o hindi tayo makakapunta sa ating mga paroroonan once na habang tayo papunta, lingon tayo ng lingon. Dapat diretso lang. Huwag na nating lingunin yung mga nagdaang hindi magagandang bagay, mga hindi magagandang experience ninyong dalawa. Huwag mo nang linguin yun. Diretso ka na dun sa kung ano yung plano mo sa buhay. So, bilang part namin, nag-usap naman tayo dito na kumbaga para sa kapayapaan, katahimikan, peace of mind, ay makikiusap din kami kay Ate Alyssa na kung maaari ay wag nang pag-usapan pa yung mga kumbaga kapintasan mo, may ano pa man. Mayroon po kasi siyang binabanggit na kung ano-anong mga binabanggit niya. So yun yung ipapakiusap natin para at least ay ang magagawa lang natin makiusap. Kaya pag nakita ko po na napanood ko yung mga pinagsasabi niya sa video, iaano ko rin po yun. Siyempre, sasabihin ko rin yon sa video. Yung mga... So, ang dating ay parang gaganti rin ako. Yung gano'n. Gano'n. Tapos, ganito na lang. Siguro, Sunday, may prayer meeting kayo dyan. Babalik kami dito ni Mama El. I-request ko kay Pastora Brenda na i-pray over kayo. I-pray over kayong maghipag. Okay sa'yo yun? Pwede ba? Para sa, kumbaga, final na usapan. Na walang na. Para, kumbaga, makuha niyo yung Lord. Sabi ko kasi ako napapagod na rin po ako kay Elsa. Sabi ko. Kasi mahirap din naman, nandito lang kayo, maliit lang itong lugar niyo, magkikita at magkikita kayo. Kapatid mo yung asawa niya. Kaya kailangan... Si Ate Elsa laging lumalabas, dumadaan dito sa bahay mo. So siguro magkaroon ng, kumbaga sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, magkaroon ng conclusion ba tawag doon? Maayos na pag-uusap. Maayos na pag-uusap. Sabagay, noon pa man, nagsasabi na kami sa inyo, maayos na pag-uusap, pero pagbalik namin, magkaaway na naman kayo. Kayo yung asot pusa. Hindi po kasi... Kasi maliit lang itong lugar. Hindi po kasi ninong maiwasan na dumarating yung time talagang gano'n. Kasi pamilya, kumbaga pamilya ito. Yes, tama. Dahil kung ako lang po... ito na lang. Huwag mo na ikwento kung ano-ano pa man. Ito na lang. Kung nanonood si Ate Elsa, anong mensahe mo sa kanya? Hindi, wala po. Wala kang mensahe sa kanya. Dala pa rin niya ng pride. Pero hindi natin masisisi kasi masama pa yung loob ni Mirna. Pero ayan, idinadalangin din natin at makikiusap din tayo kay Ate Elsa para... Kay Pastora Brenda, sabi ko nga, para maayos na yung sa linggo sa prayer meeting ninyo sa chapel. Sabi ko nga po, Ninang, dahil lang doon sa utang niya sa akin na pinag-anuhan ko naman siya, naintindihan ko naman siya. Kaya lang nung time na talaga, kailangan ko na yung pera. Wala po siyang sinasabi, kundi yung paraging sinasabi niya, babayaran kita. Yung pala, Ninong, nalaman ko po, wala talaga siyang totaling pambayad. Dahil yung sinasabi niyang anak niya na nasa Manila, hindi na po nagpapadala, gawa ng nag-iipon man daw po at bibili ng bagong motor. May pamilya naman. Yun, wala na po talagang pinapadala. Sabi ko nga po, nag-iisa ako, pero parang hindi ako malaya. Yan nga ang ko. Nag-iisa ako sa buhay, pero parang hindi ako malaya. Kasi pag ako may sinabi sa video, ang daming kontrabida. Ang daming kontrabida. Sino? Pero po, hindi ko na po sila pinapatulan. Kasi ganun talaga. Napapanood mo ba yung mga upload natin? Napapanood mo, di ba? Napapanood ko po. Nababasa mo yung mga comments doon, Nanay Mirna. Yung mga comments, baka may mapulot kang suggestion doon,
Pwede mo magamit din. Meron man pong pabor sa akin, meron man pong hindi pabor sa akin. Ano lang, okay lang. Tama yun. Ang importante kasi sa mga buzzers, no, yung may mapupulot ka doon na kahit di ba mga pambabash, mga negative ang sinasabi. Kumbaga, merong pa doon. May tama din. Oo, meron pa din doon na pulutin. siguro nga. Baka nga yung sinasabi nito, baka nga dapat baguhin ko to. Oo, mga ganun siguro. Tapos pag positive naman, syempre, paborito ang importante niya, Mama El, di ba sa atin sa radyo noon, dalawa ang commentary, constructive saka destructive, no? Lahat ng komentaryo lahat ng mga komentaryo natin sa radyo, sinasabi ko yan na dalawa yan, destructive and constructive. Magpasalamat kayo kung yung mga komentaryo constructive, ibig sabihin tinatama kayo. Yes. Compare doon sa destructive, ang ibig sabihin nun, sinisira kayo. Pero pwedeng ma-develop, pwedeng gawin mong pan-develop yun para mabago. So ganun na lang, Mirna. At napansin ko kasi marami kang buzzers, no? Sana mabawasan na yung mga buzzers sa'yo para at least sabi nga niya, naalala ko may isang nag-suggest doon na isang comment doon na parang mailap daw ang blessing ng Diyos kapag ang tao maraming kaaway. Di ba parang yun ang nabasa ko doon, no? Pero in reality talaga ang totoo. Pag may mga kaaway ka, parang ang bigat sa buhay. Ang bigat sa buhay. Diba? Tapos meron nga ako din nabasa doon na yun naman issue about doon sa pautang na kumbaga ikaw naman daw yung nag-volunteer para magpautang. Pero sa part na yon, sabi nga nung nag-comment doon, hindi dyan masama si Mirna kasi nag-offer siya. Diba? So, dapat, kumbaga, akusang loob naman doon sa pahalagahan naman. Oo, doon naman sa utang. Dapat naman alam mo kung paano hindi ka pala nag-offer doon. Hindi ka nag-offer? Sa totoo po, hindi naman ako nag-offer. Siya ang lumapit sa akin. Hindi pa ako nag-offer. Lumapit siya po sa akin dahil po sabi nga po niya, magkaiba talaga hindi pa ako nag-offer. Pero merong mga kumbaga nagtatanggol naman sa iyo, katulad nga ng sinabi ko, tungkol doon sa sinabi naman na nag-offer ay ikaw. Sabi ng nung nagtanggol sa'yo, doon sa part na yon hindi ka masama doon. Kasi ikaw nga mismo nag-offer ka. Kasi nakita niya yung pero may pagmamalasakit. Pero po sa totoo po, hindi po ako kusang siya po ang kusang lumapit sa akin. Naglalaba nga po ako diyan, lumapit siya. Ang sabi niya sa akin, mautang daw siya ng pera. Sabi ko magkano? Sabi niya ay 1,000 daw. Sabi ko may dati ka pang utang, hindi mo pang akakon babayarin yung dati mong utang, uutang ka na naman. Tapos yun nga po, yung pagsabi ko nga sa kanya, magkano, din po, binigyan ko din po siya dahil kailangan man daw noong aking pamangkin, kaya binigyan ko. Ngayon po, Ninong, may nalaman po ako na yung palang mga sa akin ni Ilsa noon, puro sariling lang niya po pala yon. Sariling yung istorya na yan, ganun. Sariling pa na. Anyway, tulad ng sinabi namin, kung ano pa man yan, hayaan na natin. Ang gusto natin ngayon, layunin natin, akala namin okay na kayo. Magkaayos kayo. Kumbaga bumalik na naman sa dati. Nung nga po makabayad siya, di ba po, nakabayad na siya, ako na-interview ako niya, na nakabayad siya, okay na po kami dalawa. Nagsabi na nga po ako sa'yo na, okay na po kami nagkausap. Na ang sabi nga sa akin, sana daw wag nang maulit. Ang sabi ko naman, hindi na yan maulit kung hindi ka uulit. Yun ang sabi ko. Ganito na lang.
po ako kaya si Ninong dahil doon sa napanood ko na pagpunta nilang dalawa doon, pagpabalik nilang dalawa doon ni JM, kung ano-ano po ang sinasabi niya kay JM. Minumura ko niyan. Yun ang pinag-ano niya po, yung mga paninira sa akin, na kahit nga po ako nagagalit, walang lumalabas sa bunganga akong minumura ko siya. Kaya po, puro Ay, may nabasa din ako niyan. Daw ay hindi ka daw nagmumura. Pero nung time na dito si Ate Elsa, dito sa bahay mo, at magbayadan nga, nakabitaw pa ata ng leche plan. Yan. Oo, nakaano ko. Alam naman ng lahat ng mga nakabitaw nga ako, leche. Viewers na yun ay isang word na bad word. Bad. Di ba? Mayroon po kasi siyang sinabi sa akin pag ano niya. Ang ano din po niya kasi, sakim. Sabi ko, ano yan, ano na naman yan lumalabas sa bunganga mong sakim. Oh, kasi meron din po kasi siya. Natitrigger kasi siya. Nagalit ka? Natitrigger kasi si Naimir na kapag meron siyang naririnig na hindi magandang salita. Oo, yun po. So ngayon, dahil nga sa natrigger siya, hindi mapigilan yung sama ng loob niya, nakapagsalita ka ng Nagsalita po siya ng sakim. Nauna si Ate Elsa. Oo. Anong sinasabi ng bunganga mo na yan na sakim? Oh. Kaya ako po, nung time na natin yun, ganito na lang. Nung time po, hindi nung mahaba ng oras natin, kalahating oras na tayo. Ay, oo. Ganito. Nung time po kasing makaano ko, kaya nagsasabi ko, leche. Mas mahaba ng oras natin. So, anuhin na lang natin si Ate Elsa. Ano ang Ate Elsa? Nanay Mirna, anong magagawa naming dalawa ng ninong at ninang mo sa'yo para magkabati kayong dalawa ni Ate Elsa? Na naman, para magkabati kayo. May maitutulong ba kami? May magagawa ba kami? Para magkabalikan kayo. Magkabati uli. Kausapin muna po ninyo siya. Ayun, kausapin na muna. Kausapin. Sa pakiusapan naman natin siya. Pakiusapan ninyo naman enough siya. na doon sa mga kasi malalaman at malalaman niya. Di ba? Mapapanood at mapapanood niya. Thank you for watching.